So, ayun na nga guys, naglanding na yung airplane na sinasakyan ko. So, kararating lang ng airplane ng Katiklan Airport. So, napakaganda ng green grass ng Katiklan. So, ayan na nga guys, video na naman si Inday. So, ayan, nakababa na si Inday. Pero, day, Diyos ko, ang katangahan ko dyan. So, bumaba na ako ng airplane, hindi ko binaba yung aking luggage, guys. Akala ko kasi crew yung magbababa noon. Tapos nakikita ko yung ibang passenger, guys. Bit-bit nila yung luggage. Tapos ako to, nauna-una. Nag-feeling VIP si auntie. Ang katangahan. Hindi ko talaga alam, guys. Wala akong idea, no? So, ayun na nga. Nagpasuyo ako sa crew na naka-green. So, ayun ang tinuturo ko. Bumaba na si kuya. Ayun. Yung naka-green na may dalang luggage. Akin luggage yan. Sinabi ko, kuya, pasuyo naman. Naiwan ko yung aking luggage. Akala ko kasi bababa ng crew. Ang katangahan ko kasi. Parating na kami ng Katiklan. So, dyan, pupunta na kami sa port niyan at sasakay na kami ng boat. So, ayun na nga guys, yung sasakyan namin na boat sa Katiklan Port na yan, papuntang Boracay na. So, yun yung maghahatid sa amin, no? So, yun na yung kasama sa inclusion ng aking package. So, kasali na siya dyan, free na siya. Pero yung babayaran mo lang yung terminal fee lang. So, ayan, okay na sa terminal fee. So, ito na nga, naka-arrive na kami ng Boracay. So, ayan na, may susundo sa amin na van na ihatid kami sa aming mga hotel. So, ayun na nga, arrive na ako sa hotel na yan. So, binitbit na ni kuya. So, ayun, naglalakad sa inay. Sobrang init. So, Diyos me, nakasandals pa yan ng 3 inches ata, 4 inch. Saan ka pupunta, ante? Sa party-party. Boracay yung pupuntahan mo, day. So, ako lang siguro yung nakasandal sa loob ng airplane, no? Ignorante talaga. Pero hindi ko kinakaya yun. I'm so proud of myself. Charis! So, yung kanya-kanyang trip yun sa buhay. Kung saan ka masaya, edi go, gawin mo lahat. Basta wala ka lang inaapakan na tao. So, ayan na yung aking hotel na Golden Phoenix. So, ayan, ang daming mga foreigners. Nag-aabang din sila ng pag-check-in nila, no? Kasi nga, as in fully booked talaga yung hotel dyan. So, ayun ako, guys. Upo-upo muna. Pachilak-chilak. Sa ako'y pagod sa biyahe. May jet lag pa si Inday. So, ayun na nga. Nasa lobby na ako ng hotel. Papasok na ako ng hotel niyan. Kasi magantay ako dun sa lobby. Pupunta ako ng CR kasi magpapalit ako ng damit. At sobrang init na ako. Susuot kong long sleeve and then pants. Kasi yung booking ko 2 o'clock pa eh. Makakapasok ako sa room. Iwan ko lang itong luggage ko dun sa counter and then mag-base lang ako. Tapos So, ayun. Ito yung La Carmela Duke. Ay, La Carmela Golden Phoenix pala. So, mag-base muna ako. Mainit. CR. Doon pupunta ako sa CR. Swimming pool nila, guys. So, ayan yung aking hotel na Golden Phoenix. Pwede ako maligo dyan. Ayan ang target for today's video. So, ayan. Diba? Ang ganda ng pool. Mag-is mo. Ang init. Alas 3 pa yung aking check-in sa hotel. Diyos ko. So, wakas nakarating na din sa Boracay. So, andito na ako ngayon sa Golden Phoenix Hotel. Kasi pa, itutour ko kayo, no? Maya. Dito pa yung luggage ko. Ayan pala. Magbihis lang ako. Kasi, magbihis ako ng sandals ko. Kasi, Diyos ko, ang sakit na pa ako. Diyos me. Ganda. Ay, balik ako doon. Balik ako, nagbihis lang ako. At ako'y mainit. So, ayun, nagpahinga ng konti si Inday bago maglakwat siya at nag-sisip ng energy yarn. So, ayan, papupo muna ako sa may lobby. So, ayan, kakain muna ako, guys, kasi ang init. Bihis lang mo ng damit. Mamaya pa daw i-check nila mga 1:30 or 2 kung meron ng bakanting room. Sarap niligo. Niligo na ako
later. Init. Sila dito sa loob, restaurant. Pero gusto ko mag-explore. So, ayan yung loob. So, ito na nga guys yung loob ng aking hotel, yung Golden Phoenix Hotel. So, meron siyang malaking pool. Doon kanina sa dinaanan ko. Tapos yun yung area ng kainan. Pag breakfast yun. Tapos ayan yung front view na hello. Hotel. Hindi pa. Bukas na siguro. Ha? Bukas na siguro. Pagod pa. Karating mo pala? Kararating ko lang. Isa? Oo. At ano lang gagawin natin bukas? May group, may kasama pagka. Di-revive natin sa atin. Ha? Revive natin, ATV tayo. Hindi pwede ako mag-iba kasi yun na yung naka-inclusion na yun. Naka-inclusion na yun, yeah. Diba? Tomorrow na ako maliligo. Init eh. Mamayang hapon, sunset. So, andito na ako ngayon sa Boracay, guys. So, picturean mo ako, kuya? Kasama ba doon? Ha? Kasama ko sa picture? Ikaw, bahala ka. So, andito na ako ngayon sa Boracay. Bukas na ako maliligo. So, ayan. Pang-aura-aura. Picture kita mami mga pang-aura-aura. So, nandito na ako guys sa Boracay. Ayan yung Boracay view. Tapos, ayan yung aking Golden Phoenix na hotel. Papasok doon yung tinuro ko. Tapos, ang ganda ng sandong puting-puti. Tingnan mo dyan, no? Kaganda talaga. Tingnan mo si kuya. Kumaway pa. Hi, vlogs! Nasa Station 3 pala ako guys sa Boracay. So, ayan yung The Sands na hotel. So, ayan. Lakad-lakad muna si Inday. So, nagtanong ako dyan kung asan yung station to kasi may hinahanap talaga ako na kainan na sa station 2. So, ayan. Yan yung papuntang station 4 ata. Alam ko, hanggang station 3 lang ang Boracay, diba? Tapos, hindi ko alam kung may station 4 pa. Hindi ako sure. So, nagtanong ako dyan kung saan yung station 2. Siyempre, wala din akong idea guys. So, napakaraming tao, tsaka napakaraming din bilihan ng mga souvenirs. So, dyan lang sa gilid-gilid, no, sa front view ng beach ang mga kainan and then mga pasalubong. Kita nyo naman yun guys, apakaraming bilihan ng pasalubong. So, kung gusto mo magbili ng pasalubong, ayan lang, hindi ka mahirapan maghanap-hanap kasi as in paglabas mo ng hotel mo, front view na ng beach, and then ang dami ng kainan, restaurants, mga souvenir shops, mga hotel-hotel. So, maraming choices kung saan ka pwedeng kumain kasi sobrang daming choices ng restaurants. Meron din mga kainan na affordable lang. So, ayan, napakagandang hotel din yan yung video ko. Binivideohan ko talaga yung every view na nadadaanan ko para at least meron tayong memories, diba? So, alam nyo yun guys, i-cherish nyo yung every moment ng inyong buhay kung saan man kayo mapadpad at makapasyal. Dapat i-cherish nyo yun. So, ayan. Daming tao, lakad-lakad muna ako dyan guys. Kasi nga, yes, magantay ako dun sa lobby. Hindi pa naman ako mag-check-in. So, ayan, lakad-lakad muna si Inday. Tapos, tingin-tingin kung anong pwedeng mabili. So, kung saan pwedeng kumain. So, meron din dyan, ayan, 7-Eleven. Meron din 7-Eleven yung Boracay. So, ayan. Kita nyo naman yan. So, nagtanong ako dyan kung saan yung station 2, kaya bumalik na naman ako. Bumalik ako ulit dun sa hotel ko kasi doon talaga papunta yung station 2. So, ayun, bumalik ako agad guys kasi hindi ko na alam yung papuntang, ayan yung La Carmela pala guys, Boracay. La Carmela de Boracay. So, isa din siyang sikat na hotel dyan sa Boracay. So, dapat yan yung first choice ko kaso yung nagustuhan ko yung Golden Phoenix. So, parang magkatabi lang naman sila ng La Carmela de Boracay. So, parang maganda din naman yung Golden Phoenix, yung hotel ko, and then maganda din naman yung La Carmela. So, same-same lang yung ganda. So, ayan, ang dami ng tao. Kasi hapon na yan. Pagpahapon na kasi,
naglalabasan na yung tao kasi nga inaantay nila yung sunset. Kasi yung iba gusto nila mag-sunset sailing. Alam mo yun yung parang naka sila sa parang boat na may doon sila nag-aantay ng sunset. So, ako naman gusto ko sana yun kaso pag sumakay ka doon, dapat hindi lang ikaw mag-isa at may kasama ka. Eh, syempre, I'm alone, so, hindi na ako sumakay doon. Medyo pricey pag mag-isa ka lang eh. So, ayun na naman, may nadaanan naman akong panibagong hotel na napakaganda. As in, mga syala-syala yung hotel talaga sa Boracay, no? So, yung Station 3 na yan, hindi pa yan yung talagang mga pinakabonggang hotel sa Boracay kasi yung sa mga yayamanin talaga is nasa Station 0. So, ayun yung ice flakes. Gusto ko sana siyang itry, yung ice flakes na yun na para siyang ice cream. Pero hindi ko na-try kasi busog na ako doon nung kumain ako sa Kuko Mama. So, sobrang laki din ng serving nila. Walang pang solo. Yung serving nila is good for 2 to 3 person. So, hindi na ako kumain kasi sobrang busog pa ako. So, sabi ko, tomorrow na lang. Babalikan ko yung ice flakes. So, ayan guys, rami na yung napili kong food. So, hindi na ako magra-rice kasi nga, carbs naman yung noodles, no? Ayan, may nadaanan ako na parang Korean restaurant or Chinese restaurant or Japanese. Basta ganun, yung mga noodles, yung mga ramen. So, gusto kong kumain ng soup. So, ayan, pumasok nga ako dyan. O, pak! Aura-aura yan. So, ayan. Ewan ko, Chinese restaurant ata yan or Japanese. Basta, kayo namang hula kung anong restaurant yan. Pero maraming opa, maraming mga Koreano. So, feeling ko, Korean restaurant ata yan. So, ayun nga yung in-order ko, yung ramen na yan. Sa halagang 320. So, expected ko yung beef is madami, pero ilang beef lang, ilang portion ng beef lang. So, medyo pricey siya sa ganung kasi kunti lang yung beef. So, expected ko madami. Pero, masarap naman yung lasa ng sabaw. Malinamnam siya. So, ayan na nga. Gutom na ako dyan kasi nung pagpunta ko ng airport sa Maynila is ang aga-aga ko. 3 o'clock talaga ako dumating ako sa airport or 4. Kasi yung flight is 9:50 kasi gusto ko nga maaga guys. Kasi first time ko nga mag-travel via airplane. So, wala akong idea kung saan ako pupunta. So, at least, pag maaga ka, nakakapagtanong-tanong ka pa, makakapag-ikot-ikot ka pa kung saan ka pupunta, kung saan ka papasok, diba? So, dapat, pag first time mo, dalhin mo si Miss Tanong. So, dapat, makapal ang face lock para at least hindi ka mawala. So, ayan na yung food ko, guys. Dumating na yung pork dumplings. Wala na silang beef eh. Gusto ko sanang beef kasi wala na daw silang beef. So, yung in-order ko na lang is pork dumplings. 8 pieces siya, 8 pieces. Tapos, for 150 ata. So, yung noodles ko is 320 and then yung aking dumplings is 150. So, hindi na ako nag-rice kasi carbs naman yung noodles, no? So, ox na yon. So, i-rate ko yung dumplings. So, 1 to 10. Siguro mga 5. 5 kasi hindi siya ganun kadami yung laman ng karne. So, expected ko maraming laman. So, konti lang yung laman. Tapos, sa ramen naman, siguro i-rate ko siya 1 to 10. Siguro mga 7 lang kasi walang masyadong beef. Expected ko madaming beef kasi medyo pricey sa halagang 320 na. So, good for 2 to 3% yung noodles na yan. Dahil sa gutom ako. So, carry boom na yan. Wala na din naman akong rice. Hindi na ako order ng rice kasi feeling ko hindi ko mauubos yan kasi malaki yan. Malaking bowl ng ramen. So, carbs naman yung noodles. So, ayun na lang yung binanatan ko. And then yung dumplings. So, yun ang aking first lunch sa Boracay. Late na nga yan eh. Late na yung lunch na yan. Hapon na. Kasi naghanap-hanap ako ng makakainan. So, malinam naman siya. So, ayun guys, kung pupunta kayo ng Boracay, make sure na pumili kayo ng kainan na masarap. Kasi dyan, feeling ko, 1 to 10 guys, 5 yung rate ko sa food na yan. Which is, malinam naman yung sabaw, pero kulang sa beef, yung karne. So, ayun lang guys, that's all for today's video, and sana subscribe niyo ako sa aking YouTube channel, Mervic Tagadad Daily Vlogs, and to my Facebook page, Mervic Tagadad Daily Vlogs, and to my TikTok shop, Mervic Tagadad
random stuff shop. So that's all for today's video, and thank you for watching. Hit the subscribe. Thanks. Bye.